Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan at alamin naman natin itong tungkol sa PVP o Proportional Vacation Pay. Ayan. So alam ko po ay marami na po ang nakakaalam sa inyo mga maestro tungkol dito sa PVP. Although yung iba medyo nalilimutan na rin. Ano po, minsan nalilimutan natin, ano nga ba yung PVP, di ba? Papatanong tayo, ano nga ba ulit yung PVP, di ba? And especially sa mga new teachers, baka hindi po kayo aware ano po dito sa atin pong PVP o yung Proportional Vacation Pay. Ayan, so ito po yung medyo pinag-uusapan ngayon ano po sapagkat tayo nga po ay nasa bakasyon pa rin ano. Although yung ating uninterrupted break ay hanggang April 30 na lamang, pero literally tayo po ay nasa bakasyon pa rin naman ano po mga kamaestro. Kasi hangga't hindi pa nag-uumpisa yung atin pong school year, so yung mga teachers bakasyon pa rin naman ano po. Although tapos na yung uninterrupted which means na hindi tayo pwedeng gambalain, di ba? Yun po yung 30 days uninterrupted na nagsimula po yan, di ba? Kay Vice President Sara Duterte nung time na siya po yung ating DepEd Secretary. And sa pagkakaalala ko po, pangatlong taon na natin ngayon, ano? Nag-start siya noong 2024 na summer, then 2025 last year. Si Secretary Angara na yung yung ating DepEd Secretary na kung saan ginawa niya ng flexible na pwede kang pumili ng mga dates sa buwan ng April hanggang May. So pwede siyang putol-putol. Ayan. Then ngayon ay binalik ulit sa dati na kung saan buong buwan ng April yung atin pong 30 days na uninterrupted na bakasyon So marami kasi nagtatanong sa atin kung tapos na raw ba yung ating bakasyon kasi tapos na yung uninterrupted break. And kung obligado na raw bang mag-report sa May 4 kasi May 4 po is Lunes, Monday yung May 4. So required na raw ba na mag-report? Pag pina-report ng principal ay kailangan ba ando na tayo sa school? Well, kung merong mga importanteng event, merong mga seminars, mga trainings, mga culminating activities, and other school-related activities, na involve ang mga teachers, pwede po talaga tayong ipatawag sa school, mga kamaestro. Pwede tayong ipatawag. Ayan. Pero, hindi siya mandatory, So, hindi akma pong gamitin natin yung term na mandatory, kasi may kasi sa atin, may message, from other division. Hindi ko na mabanggit kung anong division po yun na kumbaga sa mandatory na raw yung pagre-report sa kanila pinagre-report daw sila ng mandatory So sa pagkakaalam ko po ay hindi pwedeng mandatory so voluntary pa rin kasi tayo naman po ay nasa bakasyon pa rin mga kamaestro. So ayan po yung tinatawag natin na PVP. Naipon po natin yan kaya mayroon po tayong bakasyon ng ng 2 months So 2 months na bakasyon, may sweldo. Ayan, dahil na po yan sa atin pong proportional vacation pay. So, ano nga ba itong ating proportional vacation pay? So, ito po ay nakasaad sa Republic Act number 4670 o yung atin pong Magna Carta for Public School Teachers. And at the same time, nakalagay din po yan sa CSC. Sa CSC po mismo nakalagay yan sa Omnibus Rule. Sa Omnibus Rule on Leave. Yung atin pong PVP. Naka-indicate po yan doon na tayo po ay entitled sa proportional vacation pay or PVP sapagkat wala naman po tayo yung tinatawag na usual na vacation and sick leave credits na namo-monetize kapag hindi mo nagamit. Kasi yung mga non-teaching personnel, mga kamaestro, yung mga kapatid natin sa non-teaching personnel ng DepEd, sila po ay meron tinatawag na vacation and sick leave na pwede nilang ma-monetize if ever man na hindi nila nagamit po yun. Pero sa atin, ay wala po tayong ganun, wala tayong monetization, mga kamaestro. So ito lang po yung pinaka-monetization natin. Ito na po yung proportional vacation pay na kung saan kahit tayo po ay nasa bakasyon, ay meron pa rin po tayong sahod. Saklaw po nito, ang summer break, and of course, kasama rin dyan yung Christmas break na 14 days.
Ayan, so kaya nagtataka tayo bakit may sahod, nagtataka pala yung iba, ano, bakit may sahod yung mga yan? Eh wala namang pasok. So ang sabihin niyo po sa mga nagtatanong, dahil meron kaming PBP, di ba? Ayun, so yun po, ano. So wala po tayo yung usual na vacation and sick leave. Ayan, nakakaroon lang naman tayo ng sick leave pag meron tayong mga naipon naman na vacation service credit or yung mga VSC. So pag marami kang vacation service credit at ikaw ay nagkasakit or ikaw ay mayroong importanteng lakad na gusto mong puntahan, gusto mong lakarin, so pwede kang mag-avail nitong ng ating sick leave, ano po, ah, via our VSC or Vacation Service Credit. Yun po yung gagamitin po natin. Ano po, pero hindi po yun naka-default, ano, hindi po yung default na pagpasok ng taon ay meron ka na nakalaan na vacation service credit na 15 days. Wala pong ganun, ano po. So, kumbaga sa ano, iipunin din natin yon kapag tayo ay pumapasok ng mga holidays, tayo ay pumapasok ng Sabado at Linggo dahil may mga important events. Ano po, so doon natin naiipon yung mga BSC or mga service credit na pwede natin gamitin pag tayo ay nagkakasakit as sick leave. Ano po, mga kamaestro, as sick leave. Ayan, pero hindi po siya given. Ano po? So, paano nga ba nakakaipon itong PBP? Ano po? Nagkaroon po tayo ng PBP kapag tayo ay mayroong continuous na service. Ano po? Yan po yung nakasaad sa Teachers Leave, Section 6 ng CSC Omnibus Rule on Leave. So nakasaad po yan dyan. A teacher was rendered continuous service in a school year without incurring absences without pay, not more than 1.5 days, is entitled for an 84 days of proportional vacation pay. Ayan, so yung 84 days na PBP ay magkasama na po diyan yung summer break at saka yung Christmas break. Ano po mga kamaestro? Naku, naiipon po natin uli itong ating PBP kapag tayo po ay nag-duty araw-araw. Ano kasi 'di ba? Araw-araw naman tayo pumapasok. Dahil syempre pag di tayo pumasok, eh di walang magbabantay sa ating klase, 'di ba? So sa bawat araw po na napasok po ang mga teachers ay nakakaipon po tayo. Ayan, ng isang or ng parang vacation credits, ano po mga kamaestro. So sa portion po ng araw na pumapasok po tayo, ano po, for example, nagbabago-bago naman po yan mga kamaestro, ano po, depende po yan sa ratio po ng total vacation days, yung pong Christmas at saka summer. So mayroon po yung computation, ano po. So hindi ko na po mailalahad dito yung computation, pero mayroon po yung ratio, ano po. For example, sa bawat araw ay nakaipon tayo. Kunyari lang, 0.25. Ano po, 0.25 sa kada araw na pumapasok tayo. Kunyari, yun po yung PVP ratio, ano po mga kamaestro, in a particular school year. Kasi nga, sabi ko kayo, nagbabago-bago po yan. So for example, 0.25 ang naiipon po natin kada araw na pumapasok po tayo. So, it means na sa 4 na araw po na nagpasok ang teacher, for example, pumasok ka ng Lunes hanggang Webes, so yung duration po na yun, na Lunes hanggang Webes, ay nakaipon ka po ng isang vacation credits. Ayan. Nakuha niyo po, no? So, pumasok ka ng Lunes, 0.25. Pumasok ka ng Martes, 0.25. Pumasok ka ng Miyerkules, 0.25. Pumasok ka ng Webes, 0.25. So, sa 4 na araw na yon ay meron kang isang araw na vacation credits. So, may ipon mo po yan. Pag naipon mo yan sa buong taon, yan na po yung tinatawag mo na or tinatawag natin na PBP days or yung ating proportional vacation pay. Ayan. So, doon po nakakaipon mga kamaestro, ano? So, ibig sabihin, naghihirapan din natin itong PBP na ito. Hindi po ito default na naibibigay po sa atin or libre sa atin. So, yan po ay iniipon natin, pinaghihirapan natin sa bawat araw po na pumapasok po tayo. Kaya nakaipon po tayo ng PBP. Ano po, mga kamaestro. So yan, so kaya pagdating po ng bakasyon, yun na po yung pinakabayad po sa atin, ano po yung ating pong PBP. Kasi nga hindi naman natin po yan na-monetize. Ano po, yung mga naipon natin na vacation credits or PBP days, ano po, sa buong school year, ay hindi naman po yan napapalitan ng cash. Kaya yun na po yung pinakabayad po sa atin pagka summer break at saka ng Christmas break, eh wala po tayong, hindi po tayo pinagre-report, pero meron po tayong sahod. Ayan. Kaya hindi po tayo basta-basta pwedeng absenan if ever wala po tayo during April and May, ano po, na pinatawag tayo sa school dahil nakapunta, hindi po tayo pwede basta-basta pwedeng absenan, lalo pag kompleto po ang inyong proportional vacation pay, pag kompleto po yon ay hindi po tayo pwedeng lagyan ng absent, ano po mga kamaestro. Kasi nga,
kumbaga yun ang pinakabayad sa atin, ano, yung PBP days na yon. Hindi po, ito po yung ating pinaghirapan, kaya dapat natin yung ipaglaban. Ano po, hindi yan ibig sabihin na wala kayong pasok, sumasahod naman kayo, di ba? So, mali po yun po. So, pag may nagsabi po sa atin ng ganon, ay kailangan ay ipaliwanag po natin sa kanila na ito pong ating PBP ay pinaghirapan natin yan, no? Inaipon natin yan sa buong taon ng ating pagtuturo at marapat lamang natin pong matamasa, ano po, tuwing summer break at tuwing Christmas break, ano po, mga kamaestro. So, ito po ay hindi price sa mga guro, ano po, hindi po ito premyo, ano po, mga kamaestro, na dapat nating ipagpasalamat. Ayan, kasi ito po yung pinaghirapan natin. Ito pong proportional vacation pay. Ayan, pinaghirapan po natin yan. Kaya wag tayo papayag na pagsabihan tayo na, ay, buti nga kayo, wala kayong pasok. Di ba? Mali po yun. Alright, so comment-comment po kayo. Ano pang comment nyo? Ano bang reaction nyo dito sa ating proportional vacation pay? Comment down below. Alright, so dito ko natapos itong ating video ngayon, mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung una nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad yung mga updates pa rin about sa DepEd and syempre sa mga benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always update ka pag may mga bago tayong uploaded na video. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!